Magandang araw. Ang ating paksang tatalakayin ay ang tungkol sa pagtukoy sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang pagtukoy sa pangangailangan ng mga mag-aaral ay isang mahalagang hakbang sa pagpaplano ng pagtuturo, lalo na sa konteksto ng senior high school. Kasi 'di ba yun yung inaasahan na antas na inyong tuturuan o di kaya sa kolehiyo, kung saan din inaasahan na mas malinaw na nahuhubog ang akademikong direksyon, ang ugnayang panlipunan at pagharap sa emosyon na hamon din sa mga kabataan. Unang pag-uusapan natin ay ang epistemologikal at pedagogikal na batayan. Ang pagtukoy sa pangailangan ng mga aral ay nakaugat sa learner-centered paradigm ng edukasyon, na kung saan yung kaalaman ay hindi siya basta ipinapasa, kundi nakakonstruct ito batay sa karanasan, konteksto at interaksyon ng mga mag-aaral. So kaakibat nito yung ilan sa mga theoretical na lente or lenses kung ating gagamitin. Una, kung familiar kayo dun sa constructivism ni John Piaget at saka ni Lev Vygotsky, na kung saan pinapalagay na yung pagkatuto ay nagmumula sa aktibong pagbuo ng kahulugan. Kaya mahalagang matukoy yung kasalukuyang skema at zone of proximal development ng mag-aaral upang maiangkop yung scaffolding o yung gabay no na gagamitin o gagawin ng isang guro. Pangalawa, ang humanistic education ni Maslow at saka ni Rogers. So binibigyang diin na yung pagkatuto ay hindi mahihiwalay sa pagtugon sa pangangailangan na psikolohikal at emosyonal. Kung hindi natutugunan yung tinatawag natin na belongingness, nakasali doon sa ah, hierarchy of needs ni Maslow o kaya yung self-esteem, maaaring bumaba yung akademikong pagganap or academic performance. Pangalawa, ang socio-cultural theory, na tinuturing dito yung pagkatuto bilang produkto ng kontekstong panlipunan. So halimbawa sa senior high school, yung kanilang tinuturing natin dito na pagkatuto ay produkto sa kanilang identidad, kultura at saka yung peer dynamics, o 'di ba may mga barkada or mga kagrupo na sila sa mga taon o sa edad na 'yan. At saka yun yung isa sa mga kritikal sa paghubog ng kanilang pagkatuto. Sa makatwid, ang needs assessment o kinakailangan ng assessment ay hindi lamang siya technical na proseso, kundi interpretatibong gawain na nangangailangan ng pag-unawa sa kabuang konteksto ng inyong mga mag-aaral. Dito naman tayo sa analitikong pagpapalalim sa tatlong dimensyon na akademikong pangangailangan, sosyal na pangangailangan at emosyonal na pangangailangan. Sa senior high school, yung akademikong pangangailangan ay hindi lang siya pagsusukat ng marka, kundi ito din ay dapat tingnan sa mas mataas na antas. So una, maaaring sa pamamagitan ng cognitive readiness, no, yung kakayahan niya sa abstract na pag-iisip, metacognitive awareness, at saka yung problem-solving orientation. Maaari ring sa epistemic orientation, halimbawa paano nila inuunawa yung kaalaman o anong paraan, anong rota yung kanilang ginagamit para maunawaan yung isang paksa. Pwede rin sa pamagitan ng career alignment or pagtutugma ng kakayahan sa kanilang track or strand, kasi di ba may strand na senior high school, at saka yung kanilang future trajectory, no? So ibig sabihin, sa mas malalim na linti, kumbaga, yung pagtukoy dito ay tumutulong sa curricular differentiation, academic advising, at pag-iwas sa misalignment ng strand at saka selection. Kasi kung minsan, nandoon sa isang strand yung isang bata, pero yung interest niya, yung kanyang plano sa hinaharap, hindi naman siya aligned dun sa strand na kung saan siya nabibilang. Pangalawa, social na pangangailangan o yung pagbubuo ng akademikong identidad. Sa senior high school kadalasan,
ito yung yugto ng identity negotiation na kung saan yung social na interaksyon ay may direktang impluensya sa pagkatuto. So, ibig sabihin, mas malalim na antas, no, ibig sabihin, kinakailangan ng sense of belonging na sa learning community, natanggap sila, no, social capital, yung mga network at saka peers, no, mga kaibigan. No, kinakailangan din ng role negotiation sa collaborative learning na halimbawa may mga pangkatang gawain, kinakailangan may tiyak na papel sila. So kung hindi natutukoy yung social na pangangailangan, maari kasing magkaroon ng marginalization, no? Parang may gap din, no? Tsaka yung pagbaba ng participation at social withdrawal. Sila yung lumalayo, sila yung umaayaw. So bilang guro, ang guro ay nagiging social architect, no? Tayo yung lumilikha ng espasyong inklusibo at kolaboratibo. Pangatlo, ang emosyonal na pangangailangan or the affective domain ng pagkatuto. Ang emosyonal na estado ay may direktang kaugnayan din sa cognitive processing. So, ibig sabihin, para sa mas malalim na konsiderasyon bilang mga guro, mahalaga yung emotional regulation capacity, yung kaya nilang i-handle yung kanilang emosyon. Pangalawa is academic resilience na kahit gaano man kahirap yung tinatalakay, kahit gaano man kahirap yung asignatura, kahit anumang sitwasyon ang kinabibilangan ng estudyante ay hahanap siya ng paraan para siya ay mag-survive. Pangatlo, kinakailangan din ng motivational drivers. It could be yung motivation, it could be intrinsic or extrinsic sa pamamagitan ng motivation ng guro o di kaya feedback o di kaya anumang rewards na po pwede nilang matanggap para mas maginahan sila na matuto. Meron din dito yung identity anxiety sa transitional stage ng mga senior high school. Dito kasi nabubuo yung may ina-idolize sila tapos pilit nilang ginagaya kung sino yung iniidolo nila. So yun, no? Next is research, batay din naman sa pananaliksik, research-based insight lang to, na kadalasan mas mataas din yung anxiety. Ito rin ay maaring magpahina sa working memory kasi nga may anxiety, di ba? Tapos, kapag mataas din yung self-efficacy, nagpapataas din ito ng persistence. No? So, dito nakatuon yung paglikha ng psychologically safe na classroom, yung walang nambubuli, walang nanglalamang. Kinakailangan din ng mentoring, no, pagtutulungan. It could be yung pagtutulungan ay mula sa guro patungo sa estudyante or estudyante patungo sa kapwa estudyante. No? At po pwede din yung responsive guidance system. Ginagabayan kasi klase edad na ito, mahalaga yung gabay ng mas nakakatanda at kinakailangan natin ng mas malapad na pangunawa. Ngayon, isa sa mga tanong, paano ba natin matutukoy kung ano yung pangangailangan ng mga mag-aaral, lalong-lalo na sa mga senior high school student or kahit yung mga nasa kolehiyo or mas mataas na antas? So, una na po pwedeng gawin natin ay basta tiyakin natin ha na ang layunin natin dito ay para magkaroon ng unang larawan ng akademikong sosyal at emosyonal na kalagayan ng ating mga mag-aaral. So, unang gagawin natin ay magsasagawa tayo ng paunang pagkilala or baseline profiling. So, paano natin ito isasagawa? Maaring sa pamamagitan ng student information sheet or learner profile, po pwede ring interest at career inventory. So may ideya tayo kung ano yung mga ano yung plano nila sa hinaharap at anong mga bagay-bagay sila interesado. Po pwede ring mga self-assessment questionnaire, po pwede ring mga diagnostic academic test, no? So dito makukuha natin yung antas ng kahandaan sa asignatura, anong interest at strand sila po pwedeng i-align, at saka yung personal na kalagayan na maaaring makaapekto din sa kanilang pagkatuto. So maaaring gamitin natin dito ito bilang isang pundasyon no ng anumang pedagogical decision making. Ano yung gagawin mo na estratehiya, ano yung magiging approach mo sa estudyante, no, so makakatulong itong baseline profiling. Pangalawa ay sistematikong obserbasyon sa silid-aralan. So ay yung obserbasyon dito ay nagbibigay siya ng authentic behavioral data. Kasi nakikita mo bilang isang guro
kung ano yung kilos ng mga estudyante, ano yung kanilang mga characteristic, no? So, yung focus dito sa obserbasyon ay nasa antas ng partisipasyon, yung pakikipag-ugnayan nila sa kapwa, yung pagharap nila sa mga gawain at anumang mga hamon, 'di ba? Kasi nagbibigay tayo ng activity. So, observe nyo doon kung ano yung kanilang ginagawa sa mga activity na binibigay mo. Participative ba sila? Passive ba sila? No? Tapos, yung emotional na reaction nila sa mga feedback. Kasi may mga estudyante na nagagalit, no? May iba naman na iiyak. Meron na bang tuwang-tuwa kapag nakakatanggap ng feedback, positive man or negative? Kasi tingin nila, for self-improvement yon, no? So, ano yung po pwedeng gawin nyo? Kinakailangan nyo ng mga anecdotal record kasi doon nyo ilalagay yung mga pangyayari. No, observation checklist, ano yung nakikita nyo. No, at saka reflective teaching notes. So, nagno-note ka na yung batang ito, palagi siyang nahuli, bakit kaya? No, so aalamin mo yun. So, mahalaga din dito na makita yung latent needs na hindi nasasabi ng mga mag-aaral. Kasi kung minsan, hindi nila nasasabi pero nakikita natin, naobserbahan natin. So, pwede mong i-note yun bilang gabay sa mga approach o dulog na gagamitin mo sa mga estudyante. Pangatlo, yung paggamit ng formative assessment. So, ang pangangailangan na ito sa akademiko ay mas malinaw nakikita sa patuloy na pagtataya kaya sa isang pagsusulit lamang. So, halimbawa, yung mga short quizzes, exit exam or tinatawag natin na exit tickets, no? Performance task, portfolio review, no? So, dito nakikilala natin yung learning gaps. Natutukoy natin yung kailangan ng remediation at saka ano pa yung kinakailangan ng mga pagpapaunlad, no, or mga enrichment activity. Ito yung mga empirical days, no, na tinatawag natin, no, na gamit natin for differentiated instruction. Pang-apat ay direktang pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral. Hindi kasi sapat minsan yung datos lang at wala siyang dialogo, no, walang dialogic engagement. So maaring gawin mo ito yung mga individual conference, focus group discussion, reflective journaling, mga mentoring session. No, basta tiyakin mo lang din na yung layunin mo hindi para makipagchismisan. Layunin mo is maunawaan mo yung perspective ng mga mag-aaral, malaman mo kung ano yung emosyonal nila o sosyal na mga hamon. No, kasi hindi naman lahat ng estudyante natin pareho ng mga pinagdadaanan, pareho ng estado sa buhay. So, kailangan natin ng mga ganitong dialogo. So, nagbibigay ito sa atin ng contextual depth sa quantitative data na kung meron kang mga naitala mula doon sa checklist, so ma-justify yun, no, base doon sa dialogo na naganap sa pagitan sa iyo at ng mga estudyante mo. Panghuli ay ang kolaborasyon sa ibang stakeholders. Ang pangailangan ng mga mag-aaral ay magiging mas malinaw kapag may multi-perspective input. So, ibig sabihin, kasama na dito yung ibang guro, mga ibang subject teacher, guidance counselor, at saka syempre, yung kanilang magulang o kung wala man yung magulang, yung guardian or tagapag-alaga. So, dito, mas nabubunga ito ng holistic learner profile. Nakikita natin yung ibang anggulo, no? Ibang anggulo ng ating mga estudyante. So, dito makikita natin yung daloy na pwede natin gawin para mas matukoy natin kung ano yung mga pangangailangan natin mga estudyante. Nagsisimula ito sa pagkilala ng kanilang background at kahandaan. Sinusundan ng pagmamasid sa kanilang aktual na kilos at interaksyon sa klase at pagpapatibay ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagtataya upang masukat din yung antas ng kanilang pagkatuto. Pinapalalim ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga mag-aaral upang maunawaan ang kanilang pananaw at emosyonal na kalagayan at sa kolaborasyon naman sa ibang guro, magulang at guidance upang mas makabuo ng holistic na pag-unawa. Sa huli, ginagamit ang lahat ng impormasyong ito upang maiangkop yung estratehiya at gawain sa pagtuturo na isa ding paulit-ulit na siklong naglalayong gawing mas makabuluhan at tumutugon sa tunay na pangailangan ng ating mga mag-aaral para mas maging makabuluhan din yung proseso ng pagkatuto.
Sa huli, tandaan natin na ang pagtukoy sa pangailangan ng mag-aaral ay hindi lang siya isang beses na gawain, kundi isa itong patuloy o tuloy-tuloy na pagninilay na proseso. Mahalaga na ang mga impormasyong nakalap ay gamitin ng may paggalang sa dignidad, pagiging confidential, at konteksto ng bawat mag-aaral at iwasang magbigay ng mabilis na paghusga batay lamang sa iisang datos o obserbasyon. Tandaan na ang layunin ng prosesong ito ay hindi tukuyin yung kakulangan ng mag-aaral, kundi maunawaan ang kanilang potensyal at makapagbigay ng angkop na suporta upang mapalago ang kanilang akademiko, sosyal at emosyonal na pag-unlad. Yun lang, maraming salamat!